Kapapasok lang na balita, isang lalaki ang nabangga ng dalawang nagkakarerahang sasakyan sa Pasay City. May live report si Connie Sison. Connie. Yes, Rhea, habang tayo nga ay naririto sa Pasay, dahil sa ginagawang clearing operations dito ng engineering department naman ng lokal na pamahalaan ng Pasay, ay natsyempohan naman natin ang isang biktima ng hit and run. Sa katunayan, napag-alaman natin na ito nga ang mga pamilya niya nandito na ngayon, napag-alaman na rin na namatay nga ang 31 anyos na DFA janitor na si Noelito Alega. Ito ay tumatawid lamang daw dito sa may FB Harrison, sa may tapat mismo ng Pasay Sports Complex, nang ito ay mabundol daw ng dalawang nagkakarerahan na sasakyan. Ayon sa ating mga nakapanayam dito, yung ilang sa mga nakasaksi, meron daw bumundol dito na isang kotse na color green, at mula dito sa pagtawid niya dito sa may lugar na ito, pasintabi ho, dahil po batay ho dun sa ating batay ho dun sa ating mga sinasabi nga na pagtawid dito ay pasintabi ho dahil medyo may dugo pa ho na ito ho ay loob po doon mismo sa may harang dito sa may sports complex. So ito ho ay nakita pa nating nakasabit doon sa may railing dito at ito ho ayaw din ho na muna nating interviewin yung nanay, naririto ho ngayon. Pero yung tiyahin ho ay willing naman hong magsalita. Nay, condolences po ano ho ang huling nalaman ninyong dito ho sa nangyaring ito? May nag-ano po kasi ng mga nakasama niya doon, sabi nga daw po nabangga. Kaya nagpunta naman kami dito. Ayun, nakita nga namin siya. Tiyahin po ni Noelito si Nanay Lita, at sabi nga ho kanina dito ng mga taong nakasaksi ay may dalawa ho daw na nagkakarehan. Opo, may nagkakarehan doon na dalawang sasakyan. Tapos nakarinig daw sila ng malakas na sigaw ng lalaki. Adi siya na po yun, pag sigaw na gano'n, siguro nabangga na siguro. Pero yun nga ho, marami nagtataka mula ho dito ang pagkabangga sa may yung sinasabi. Tumilapon. Okay. Ano ho ang balak nyo ngayon? Papunta na rin ho ba kayo ngayon sa pulisyan? May nagpunta na po. Okay. So ayan mga kapuso, yan ho ang sinapit nga ng isa hong janitor ng DFA. Marami ho sa mga kaanak niya ngayon dahil naririto lang din ho sila nakatira sa area na ito, ang naririto at nakikipagtulungan na sa pulisya. Kung may mga iba pa hong saksi na maaaring nakakita ho ng pangyayaring ito bandang alas 5:30 ng umaga ngayon lamang, ay maaari rin ho kayo makipag-ugnayan sa Pasay Police. Dito ho yan sa may area ng Pasay Sports Complex banda, malapit lamang ho yung kanilang tanggapan para ho sa inyo pang iba pang impormasyon. Balik muna sa inyo dyan. Alright. Connie, wala bang nakakuha nga ng mga plate numbers nitong involved na mga sasakyan? At kung wala, may CCTV, I'm sure, dyan sa area para kung sakaling na-capture itong nangyaring aksidente kanina. Alam niyo, meron talaga tayong nakitang CCTV dito sa area na pwedeng itap nga ng pulisya. Kasi ang balita lang natin, very raw pa lamang ito, kakanyari pa lamang. At sinasabi nga ng mga nakakita na isang traffic enforcer daw ang nagbibigay na ngayon ng kanyang salaysay sa pangyayari dito sa mga tauhan naman ng Pasay Police. At kukunin din definitely itong CCTV camera na ito dahil sa ngayon hindi pa natin alam kung nakuha yung plate number nitong sinasabing nakabangga sa biktima. Pero definitely yung CCTV as always ang inaasahan ng pamilya para makatulong at ma-identify itong mga muwalangya na talagang iniwan at talagang binunggo at walang pakundangang nagkakarerahan nga sinasabi ng madaling araw dito naman sa may tapat ng Pasay City Sports Complex kung saan nangyari itong talagang nakakapanlumong insidenteng ito ng hit and run sa isang 31 anyos na nakilala nating biktima na si Noelito Alega. Alright, ang pakikiramay ng unang hirit sa mga naiwang pamilya ng biktima. Maraming salamat, Connie Sison.